Oy, alam niyo bang napakasaya ko sa araw na ito dahil after 11 years, muli kong nakita ang aking mahal na anak, si Juan Precious. Ginagamit ko yung sakyan ko, tang sabi niya, Daddy, bibili tayo ng bagong kotse, maghanap ka. Pero hindi ho ako pumayag dahil sabi ko, kaya ko naman bumili ng bagong kotse dahil hindi obligasyon ng anak ang magpala sa kanyang mga magulang. Pero ang mabuting anak, hindi ka pa humihingi, alam niya na ang gusto kanyang pagpalain. Hindi lang yon, ang kapatid niyang si Solomon ay kung ano-anong binigay ng mga tsokolate, merong tinatawag na blueberry, merong matamis, at kung ano pat marami pang nandito sa box na ito o lalagyan ito o patungkol pa sa maple leaf, kung ano-ano. Pero alam niyo ba, natutuwa ako dahil binigyan niya ako ng napakagandang relos. Ito po yun. Ibig sabihin, may gaganamitin na naman ako na bagong relos. Hindi ako naniniwala sa time management. You cannot manage time. Time will fly whether you like it or not. Ang mahalaga lang, maximize your time. Ibig sabihin, gamitin mo ang bawat segundo na ito dahil bawat tao ay binigyan ng 24 hours a day. It's up to you kung paano mo gagamitin yan. Nagpapasalamat ako si Juan Precious, nandun 26 years old, gusto ko na nga siyang mag-asawa, meron ng sariling sakyan, maganda na ang buhay sa Canada, pero ang gusto niya, pagpalain pa rin kaming mag-ama na si Lumon. Diba? Yun ang maganda kapag meron kang anak na ganon. At kami ay pupunta sa Batangas para mag-scuba diving. Nawa, lahat tayo, katulad din ng aking anak, na pinagpapala nilang kanilang mga magulang kahit hindi ito humihingi. Ito ang aking panalangin kasi ang pinagpalang anak o pinagpala niya ang kanyang mga magulang, siguradong pagpapalain siya ng Diyos at sabi sa Biblia, mahaba pa ang buhay. Kaya kayong mga anak, pagpalain ninyo ang inyong mga magulang, masama man sila o hindi, dahil ang Diyos ang gaganti sa inyo. Ito ang aking analysis. Dahil kung tama ang silip, tama ang isip. Mabuhay ang Pilipinas.